Nababahala na ngayon ng Iran matapos i-anunsyong magde-deploy ang Amerika ng nasa 5,000 Special Landing Forces sa Iran, lalo't ang 31st Marine Expeditionary Unit mula sa Japan ay patungo na ngayon sa Middle East na siya umanong aapak sa kalupaan ng Iran. Alamin na buong detalye mamaya. Habang binomba naman ng Amerika ang 2 isla sa Iran kung saan tinarget ang mga military facilities sa isla. Ayon kay Trump ay patikim pa lamang umano ito, sabay banta na kung hindi titigil ang Iran sa panghaharang sa mga sibilyang barko ay babalik umano ang mga bombers at tuluyang wawasakin ang buong isla na siyang pinakamahalagang isla sa Iran. Sa update sa patuloy na giyera sa Middle East, matapos ang palitan ng mga banta, abay ipinaranas na naman ng Amerika sa Iran ng isang matinding atake kung saan tinarget nito ang Kyrgyz Island ng Iran na siyang pinakamahalagang isla ng Iran na tinatawag din nilang Forbidden Island. Ang Kyrgyz Island ay may layong 25 kilometers mula sa baybayin ng Iran. Napakahalaga nito dahil 95% sa langis na ibinibenta ng Iran sa iba't ibang mga bansa ay dito nagmumula at malaki sa budget ng militar ng Iran ay dito rin nagmumula tulad ng paggastos sa paggawa ng mga arsenal tulad ng missiles at drone pati na ang pagtatag nito ng nuclear power plant at pagpasahod sa mga tauhan. Ang isla ay mayroong mga daungan at paliparan, may airstrip at napapalibutan ng militar. Ngunit dahil sa patuloy na mga pagbabanta at patuloy na pag-target sa mga cargo vessels, abay binomba ito ng Amerika gamit ang mga heavy bombers nito. 2 isla ng Iran ang binomba, ang Kyrgyz Island malapit sa Bushehr at ang isa naman ay ang Kish Island malapit naman sa Strait of Hormuz. Patikim pa lamang umano yan ng Amerika dahil mga military facilities lang ang tinarget nito at hindi mga oil facilities. Muling nagbabala si Trump sa Iran na kung patuloy nitong tatargetin ang mga sibilyang cargo vessels sa Strait of Hormuz ay babalik umano ang mga bombers at tuluyang wawasakin ang buong isla. Bukod pa dyan ay inaasahang magde-deploy din ng Amerika ng ground forces sa isla at mga baybayin ng Iran. Ayon sa ulat ng mga state media ay inaasahang lalanding ang US Marine Corps sa Iran at isa sa inatasang puwersa upang umapak sa Iran ay ang 31st Marine Expeditionary Unit mula sa Indo-Pacific Command sa ilalim ng US 7th Fleet na nakabase sa Japan at kadalasang nagsasagawa ng mga military exercises sa Philippine Sea. Ang unit ay tinatawag ding Special Landing Forces na sakay ng isang amphibious assault ship na USS Tripoli. Ang unit ay may kakayahan sa karagatan, lupa at himpapawid na suportado umano ng mga V-22 Osprey at F-35 fighter jets. Ayon naman sa mga military expert ay posibleng makakasama din ito ang 22nd Marine Expeditionary Unit na sakay ng USS Iwo Jima na sangkot sa pagdampot kay Maduro lalo't nasa Middle East na din ang mga ito. Sa isang satellite image ay makikita na naglalayag na ang USS Tripoli patungong Middle East. You see that approximately 5,000 additional Marines and sailors are deploying to the area to support the war in Iran. This is according to 3 US officials speaking to NBC. The service members make up an amphibious ready group and Marine Expeditionary Unit known as ARG and MEU. Now we're told that an MEU is notable because they are trained for crisis response, evacuations from dangerous areas, protecting embassies, etc. Also trained to be the first ones in on the ground to set up areas for other forces. CENTCOM, we're told, requested the additional forces because, and I quote, part of the plan for this war was to have Marines available to provide options for use. That is according to a US official. At matapos sa mga anunsyong yan, abay kaagad namang naglabas ng video ang Iran Islamic Revolutionary Guard Corps na nagsasabing hihintayin nila ang puwersang panlupa ng Amerika. Matagal na umano nilang hinihintay ang pagkakataong ito at sila ay fully prepared. Abay mukhang maganda-gandang laban to mga kabayan. Samantala, wala pa ring tigil ang Israel at Amerika sa pag-airstrike sa Iran kung saan ipinakita na naman ng CENTCOM ang kanilang paglulunsad ng mga fighter jets mula sa kanilang aircraft carrier.
Kasunod niyan ay makikita na ang resulta nito kung saan umuusok na naman ng iba't ibang bahagi ng Iran at kabilang sa mga tinarget na lugar ay ang Tabriz at Esfahan. Oh shit! What the? Whoa! Way! Yo! Way! Naglunsad din ng Amerika ng kanilang one-way attack drone na tinatawag nilang Lucas at sa unang pagkakataon ay malapitan nitong nakuhanan ng video ang pagtama nito sa isang pasilidad. Ang mga ataking yan ng Amerika ay kasunod na mga pahayag ni Air Force General Dan Kane na magpapatuloy ang opensiba ng Amerika sa Iran. Will be our heaviest day of kinetic fires across the operating area. CENTCOM continues to attack ballistic missile and drone capabilities so that they are no longer a threat to U.S. forces, our bases, or our partners. They're continuing to destroy the Iranian Navy to ensure freedom of navigation, and this means going after Iran's mine-laying capability and destroying their ability to attack commercial vessels. Inamin naman ng isang Iranian sa Reuters na nababahala na ang rehimen sa malakas at walang tigil na atake ng Israel at Amerika at kapag nakuha umano ng Amerika ang kontrol sa Strait of Hormuz at sa mga mahahalagang isla ay tuluyan na umanong babagsak ang rehimen. Habang ang Israeli Air Force naman ay tinarget naman ang mga militar ng Iran na nagsasagawa ng mga checkpoints sa iba't ibang bahagi ng Iran upang masigurong walang makalusot na dayuhan lalo na ang mga intelligence ng Amerika at Israel. Tila nagkaroon din ng mga takot ang mga militar na nagche-checkpoint dahil pati ang himpapawid ay kanila ding chine-checkpoint kapag nakakarinig sila ng tunog ng mga fighter jets, habang ang iba naman ay sa ilalim na ng tunnel nagche-checkpoint upang ligtas sa mga airstrike. Nagbabala rin ng mga opisyal ng Iran sa mga sibilyan na huwag umanong magtangka o gumawa ng mga kilos protesta dahil hindi umano magdadalawang isip ang mga militar na paslangin sila.